Ayun, isang magandang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Muli ay nagbabalik ang ating balitang appliances at isang unit ng electric oven ay natanggap po natin at ayon po sa may-ari ay umusok ang plug dito sa puno. Ayan, right, kita po natin ayan so ingat po tayo sa mga ganitong klase ng appliances. Talagang ito ay itong element lamang po ang nasa loob nito mga kaibigan. Unlike po doon sa ating microwave na yun ay talagang wave at may iba pang nagproseso upang uminit ang isang microwave. Pero ito ay isang itong element lamang po yan mga kaibigan. Ayan, makita po natin ayan sa ating loob. So exposed masyado sa pag-iinit ng todo ang mga ganitong klase ng unit mga kabalita. So bago po natin ito palitan, ayan kita po ninyo sunog ang ating yan plug. I-check muna natin ang loob baka masayang lamang po ang pagpalit natin at saka instead na magawa ay madagdagan pa natin ang problema mga kaibigan. So ito na ang ating gagawin. Siyempre po, yung mga ganitong unit mga kaibigan na heating element lamang po ang gamit ay mas exposed doon sa init talaga po mga kaibigan. Dahil ang dyan lamang po ay yung adjust po natin sa Fahrenheit at siyempre yung switch mga kabalita. Ito ay kanyang mga screw, ang dami. Kasi yung mga heater mga kaibigan, kapag yan ay napabayaan po natin, medyo delikado po talaga. Dahil alam niyo naman, nagbabaga po ang heating element na yan mga kaibigan. So hanggat maaari ay bantayan po ang mga ganitong klase ng appliances po natin. Dahil kita nyo naman dito ay yung plug ay talagang nangitim at nasunog mga kaibigan. Ang gagawin po natin dito ay check ang heater po yung heating element po natin kung buo pa. At yung wirings, so far naman ay nakikita naman po natin wala pong sunog dito sa loob na bahagi po ng oven na ito mga kaibigan. So malamang ang naging problema po nito, yung plug ay talagang nag-loose at doon nag-umpisa ang pagkasunog mga kaibigan. Ayan, ang linis pa po sa loob ng ating unit na ito mga kaibigan. Ayan ang isang heater po natin. I-test natin habang nakaset doon sa ating times 10 mga kabalita po. Paano po yan pag good kung hindi open? Eto na, ibaba at itaas po yan mga kaibigan pero pwedeng paganahin lamang po yung isa dahil may adjust naman po yan. Ayun, good po ang isa yung itaas naman na bahagi ang itatest po natin mga kaibigan. So okay, good din po ang nasa taas mga kabalita po. So wala pang nakukuha tayong problema. Pero tansya ko nga po ay ang plug lamang ang nagkaroon ng problema. Ito para makita nyo. Ayan, pumapalo po ang ating multi-tester mga kaibigan. Good. Test natin ito ang ilaw. Ayun, okay din mga kaibigan. So nasigurado na po natin na walang problema ang loob po na ito mga kaibigan. Ay papalitan na po natin ang male plug mga kabalita. Alright,
So ito na, at sayang naman ano kung papalitan natin ang buong wire mga kaibigan. Tingnan natin kung may sunog din. Ayan. So good pa ang ating cordon na ito mga kaibigan, ano. Babalik po natin ang plug lamang ang papalitan po natin dahil yung bilog na ganitong klase ng wire ay medyo dalang po tayo magkaroon, ano. Ito na. Pagka magbabalat po tayo ng ganito, ano mga kaibigan, at maglalagay doon sa panibagong plug, ano, sa male plug po natin, ay sukatin po natin na maiipit pa yung natirang itim na yan, dahil pagka hindi, pagka nagalaw po yan ay mabilis mabalatan, ano. Maaaring magkaroon din ng problema ulit ang ating unit. Mamaya po ay papakita ko po sa inyo ang tamang pag-splice, ano. Ito ang ating pag-test. So tingnan natin kung may deflection. Yun natin. Okay. So far, so good, ano mga kaibigan. Okay. Wala nang problema ang unit. Ito na lamang po na plug na ilalagay po natin mga kaibigan. Kita nyo naman, ano, wala pong itim ang wire natin. Kung may itim na yan ay obligado po tayo na palitan na po, ano, mga kabalita. Ito na. Ito yung magandang plug, ano, yung may ano sa dulo, yung bali shoot yan doon sa butas upang hindi siya gumalaw, ano, stable mga kaibigan. Ayun, hinangan po natin upang mas ma-assure po natin na talagang walang loose connection, ano mga kaibigan. Yan na. Okay. Ayun yung sinasabi ko, dalawang butas mga kaibigan. Unlike dun sa ibang plug ay wala po niyan. Ito, di ba? Yan yung maipit pa dapat yung kulay itim na yan. Kasi kung abot doon sa labas ay pangit. Pag naggalaw po yan ay sigurado mapuputol din agad. Pwedeng magdikit, ano, ang ating wire na yan mga kaibigan, at pwedeng pag-umpisan ulit, ano, ng isang problema. Ito na ang ating lock. Ayan na yan. Okay lang medyo umangat yan, basta tayong importante ay maipit yan. O gaya nito, kahit galawin nyo po yan ay hindi po basta-basta kakalas, right? Ganon ang technique, ano mga kabalita. Screw na po natin. Okay. Rest assured, ano mga kaibigan. At talagang ewan ko na lang kung magka-problema pa yan. Siyempre, lagyan natin ng pandesal, ano, baka matutong na naman to. Alright. At i-plug in po natin kung iinit po ba ang ating ginawang ito mga kaibigan, ano po. Ayan, umilaw na po sa loob, ano. Medyo tataas ang ating bill nito. Medyo magastos ito. Sa kuryente, ano mga kaibigan. Diretso ang heating element po kasi. Ayun, oh, ayos na. Tostado na agad ang ating pandesal mga kaibigan. Mas masarap pag toasted. Ayun, ulitin natin. Ayan. Babaga, oh, sa ilalim mga kabalita. Kita nyo po, ano. Talagang okay na po ang ating unit na ito mga kaibigan. So maraming salamat po, ano, sa inyong tutok sa ating video na ito. At huwag po natin kalimutan i-like at ibahagi, ano,
upang mas marami ang magkaroon po ng idea sa ating mga video, no?